bawat tinta ng aking panulat, isinisilang ang boses ng bayan, ang hinaing ng mga api at pangarap ng isang malayang bukas. Hindi ko kayo sasantuhin, ilalantad ko ang katiwalian, ipaglalaban ko ang katarungan at gigisingin ko ang diwang matagal nang natutulog sa dilim. Ako si Jose, at ito ang kwento ng aking inang bayan, Noli Me Tangere. Mga kumari ko, alam niyo ba may isang pagdiriwang ang magaganap sa bahay ni na Kapitan Tiago? Aba, kina Kapitan Tiago, naturalmente lamang itong magiging magarbo. Aba, syempre naman paniguradong magdaratingan ang mga donya at don sa tahanan ng mga Santiago de los Santos. Tama ka dyan, kumari ko. Kailangan nating sipaghanda. Hay, boy, no. Paano, mauna na ako sa inyo. Magkita-kita na lang tayo doon. Buenas tardes, mga senyora, senyor. Maligayang pagdating sa bahay ng Santiago de los Santos. Magandang gabi, Tia Isabel. Magandang gabi din, mga dilag. Magtipon muna kayo habang nag-aantay ng mga bisita. Salamat po. Ang ganda naman dito, no? Napakadaming kalamuti. Oh, nasan si Kapitan Tiago? Siya hindi pa dumarating. Teka lang. Manhin, ngunit pupunta muna ako sa kusina. Kahit kailan, wala talagang mga modo ang mga Indianong yan. Halos 2 taon ako nanilbihan sa bayan ng Santiago. Walang modo, walang pasasalamat. Totoo ba yan, Padre Damaso? Oo nga, at sa hindi naman nagmagaling na Teniente General, hindi ako madestino sa ibang lugar. Abay, hindi nag-isip. Pati naman sa paglipin ni dating Cora, hindi naman ako kinonsulta. Oo nga. Padre Damaso, magulos dili ka. Tayo ay nasa isang bubong ng isang Indio at hindi ka naman siguro naghahamon ng away. Hindi ba? May kanya-kanyang opinyon ng mga tao. Oo nga ho. At sa pagkakaalam ko sa mga tunay na nangyayari, wala ho kayo, Padre Damaso, dito sa San Diego noon kaya inilibing na ang bangkay. Ngunit hindi pa rin kayo nagbigay alam sa akin. Alam niyo namang may atraso sa amin ang lalaking iyon. Dahil sa mabait naman sa tao, hindi siya makasalanan kagaya ng pinaparatang ninyo. Pumunin sa munting hindi pagkakaintindihan na ito. Ayun at mag-antay na lang na matiwasay kay Kapitan Tiago. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagdalo sa munting pagtitipon na ito. Ipinatawag ko kayo sapagkat ang anak ng yumaong kapatid natin na si Don Rafael Ibarra, si Crisostomo Ibarra. Magandang araw sa inyong lahat. Ikinagagalak ko po kayong maparito. At ikaw pala ang anak ng isang magiting na si Don Rafael Ibarra? O nga po, senyor. Ang iyong ama ay isang napakabuting tao. Sana'y mapunta sa iyo ang kasiyahan na ipinagkait sa kanya. Magandang araw po. May tanong ko lang. Hindi ba't kayo si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama? Oo nga, ako nga si Padre Damaso. Ngunit kahit kailan, hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Crisostomo. Bueno, lahat ay mag-stay upo at kumain.
Crisostomo, pagkatapos mo mapag-aralan ang mga bansa ng Europa, alin ang masasabi mong paborito mo? Wala akong paborito sapagkat matapos kong malaman ang lahat sa kanila. Nalaman ko na wala naman palang gandang-gandang katangian ang mga lugar sa Europa. Yan lang ba natutunan mo sa Europa? Kahit sino naman ay matutunan yan kahit hindi maglulutsay ng pera. O manhin ho sa inyong lahat, kailangan ko na hong umalis. Ngunit parating na si Maria Clara, hindi mo ba siya antayin? Pasensya na ho, ngunit mayroon pa akong mas importanteng bagay na kailangan kong asikasuhin. Ay nako, wala pa rin pagbabago sa aking bayan. Ibarra! Ibarra! Pasensya na Ibarra, ngunit gusto ko lamang kitang pagsabihan na mag-ingat. Mag-ingat po saan, Teniente. Kagaya ng ama ko, ako ay walang kaaway. Huwag kang masyadong pakasisiguro Ibarra, baka ikaw ay magsisi. Paumanhin po, Teniente. Kung di po ako nagkamali, naging mabuti kayo sa isa't isa ng aking ama. Maaari mo bang sabihin ang sinapit ng aking ama? Kagaya ng pagkakabatid ng karamihan, sa bilangguan namatay ang iyong ama. Sa bilangguan? Sino na bilanggo? Kaya naman ho, ang iyong ama na si Don Rafael Ibarra ang nakulong. Isang napakayamang tao sa San Diego, ngunit iba ang pananaw niya sa buhay. Kaya't siya ay pinaratangan ng simbahan, siya ay tinawag na ehire at pelobustero. Ang kura paroko ay palagi siyang pinariringgan sa kanyang pangalan dahil ito sa pagkakapatay niya sa Alteriero. Isang araw, isang grupo ng mga bata ang nang-aasar ng isang tanga-tangang Alteriero. Dahil sa bagsilak ng puso ng iyong ama, nang napansin ni sinaktan ang mga bata ng Alteriero ay pinagtanggol ito ng iyong ama. Ngunit napalakas ang pwersa ng iyong ama kaya't napatay niya ang Alteriero. Dahil dito, ay nakulong ang iyong ama sa kulungan at pinaratangang ehire at pelobustero. At sa bilangguan din lang namatay ang iyong ama. Bakit ganito kasaklap ang nangyari sa aking ama? Sa iyo ang pagkikiramay ko Ibarra, ngunit hayaan ko munang si Kapitan Tiago na ang magpapatuloy ng istorya para sa iyo. Salamat, Teniente. Naalis na po ako. Ay naku tiya, napakaganda po ng araw ko ngayon sapagkat bibisitahin po ako ng pinakamamahal ko nilalang na si Crisostomo Ibarra. Ay naku iha, hindi ko maintindihan kung bakit labis na akong kabado. Samantalang magkababata naman kami, buti pa sa Beaterio, maaari niya ako bisitahin at hindi ako naninili. Nandito na si Crisostomo Ibarra. Ha? Nakukuha ko na. Crisostomo, mabuti namang naisipan mong bumisita sa aking anak. Hay nako, kung alam mo lang kung gaano kaaligaga itong si Maria kakantay sa iyo. Naku, nakakatuwa naman iyan. Nasaan na nga po ba siya? Mukhang alam ko kung nasaan ang bata niya. Sandali lang Ito na siya magpahangin muna kayo dyan sa labas. Kumusta ka, Maria Clara? Mabuti naman, Crisostomo. Kay tagal din natin hindi nagkita. Oo nga talagang napakatagal na nung huli tayong nagtagpo. Kumusta ka, Crisostomo? Mabuti naman ako. Napakasaya ko talaga nakabalik ako dito sa Pilipinas. Talaga? Bakit naman? Kasi mahal na mahal ko ang iyong bayan. At sa Europa ay hindi mo iwasan ang karamdaman ng kalungkutan. Crisostomo, sa Europa ba'y kailanman hindi ka tumingin sa ibang babae? Naalala mo rin ba ako kahit ikay malayo na sa akin? Oo naman, Mariano. Ni kailanman ay hindi ako tumingin sa ibang babae at ni kailanman ay di kita malimutan. At naalala mo rin ba ang mga paglalaro natin noon ng sinklot, sintak at sungka? At ang mga pagkakataon tayo ay mag-aaway at magkasundo rin agad?
Aba, natatago mo pala yan. Oo naman. At iyon ay mahal na mahal kita, Maria Clara. Ako din naman, Crisostomo. Sa katunayan nga, naitatago ko pa rin ito. Ang sulat ng pamamaalam ko. Ikaw ang nagpalimot sa akin na may tungkulin ako sa bayad. Ayos ka lang ba, Crisostomo? Bakit mo naman nasabi ang mga iyon? Paulmanhin. Ngunit mayroon pa akong mga sikasuin araw ng mga patay na kasi. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa rin tayo sa muli. Alis ka na. Ngunit kakarating mo pa lang dito, Ibarra. O siya, sige Ibarra. Mag-ingat ka, mahal ko. At maraming salamat. Maraming salamat, Maria Clara, sa muling pagkikita. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga din, Isabel at Maria Clara. Saan ba yung tungo? Mukhang namamadali kayo. Pupunta po kami ng Beaterio, Padre. Kukunin ko lamang po ang natitirang gamit ko doon. Sige, kakausapin ko lang yung ama. Sana ligtas kayong magpagkakbay. Muchas gracias, Padre. Tingnan lang natin kung sino masusunod sa atin. Santiago! Santiago! Padre, ano ang sadya ninyo? May sasabihin ako sa iyo, napakahalagang bagay. Doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. Tandaan mo ang sinasabi ko sa iyo. Iniisip ko lang ang pamakan mo at ang iyong pamilya. Naintindihan ko po, Padre. Masusunod po ang iyong kahilingan. Bueno, alis muna ako. Sinabi ko na ba? Hilingan ko pa rin masusunod. Magandang araw, Ginoo. Magandang araw din. Nasaan ang puntod ng aking ama? Ang krus po ay sinunog ko na. Sinunog? Bakit sinunog? Hindi po namin alam, Ginoo. Ang tanging alam po namin, utos ng Kora na ilibing sa ibang libingan, ngunit wala pong gustong maglibing sa kanya, kaya itinapon po lamang namin siya sa lawa. Hindi kayo ang dapat tumingi ng tawad. Kuya, pagod na ako. Umuwi na tayo. Di ba hindi, Crispin? Papagalitan tayo ng sakristan mayor. Kuya, Ano yun? kano ibabayad na sa atin, kuya? 2 piso. Malaki ang bawas dahil sa ilang beses ng multa. Bayaran mo lang sinasabi lang ninakaw ko para hindi na tayo pagbintangan. O Crispin, 2 multa nang inabot ko sa sakristan mayor. At ang sinasabi nila ninakaw mo ay 2 unsa na ginto. 32 reles iyon. Kulang pa nga ang sahod ko sa hinihingi nila. Natatakot na ako, kuya. Napakasama nila. Sa sakristan mayor. Napakasinungaling na lahat, kuya. Umuwi na lang tayo at sabihin natin kay inay na hindi na tayo masaktan. Bakit mali ang kumpas ng kampana? Magmumulta ka ng kalate at ikaw, Crispin, hindi ka makawi hanggat hindi mo isinusuli ang iyong ninakaw. Bakit wala po kong ninakaw? Sinungaling! Tama na po! Tulad ka na iyong amang walang kwenta. Hanggat hindi sumasapit ng alas 10.
Po! Ngunit pauuwin kami ni nanay ng alas 8. Wala akong pakialam. Ikaw, Crispin, halika rito. Tama na po! Kuya, tulong! Mamatay na ako! Kuya! Tulong! Tulong! Crispin! Crispin! Crispin. Crispin. Wag po! Padre, wag po! Mananakaw! Sinungaling! Ang gagawin ko? Makakasakit! Tiyak kong magugustuhan to ng mga anak ko. Napakasarap pa naman ito. Paborito to ni Crispin at ni Basilio. Nasa na kaya yung mga anak ko? Tita! Lisa! 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 Oh, ba't parang nakita ka ng multo? Akala ko ay... Pedro naman! Aba, parang masarap yan ah. Para sa mga anak natin yan! Huwag mong kumulong! Pedro! Lintik na buhay to. Talo na lang manok ko. Malas ka sa buhay ko. Alis! Hindi mo ba ihintayin yung mga anak natin? Bakit? Sisweldo ngayon si Basilio at makakabasa na rin si Crispin. Ganun ba? Pagtira mo ako ng Reales. Pedro, saan ka naman pupunta? Alis ko na ako. Baka maulit ako sa sugal. Halika rito. Nakatakas si Basilio. Huliin mo ang batang sakristan ngayon din. Sunod po, Sakristan Mayor. Crispin! Basilio! Di ka makatakas sa akin! Ako! Inang! Inang! Buksan niyo po, Inang! Inang! Diyos ko, anak! Anong nangyari sa'yo, anak ko? Huwag ka mag-alala sa akin, Inang. Ngunit naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? Opo. Mahabaging Diyos, ligtas mo sana ang aking anak. Anak, bakit kaduguan? Anong nangyari sa'yo? Bakit naiwan ang kapatid mo? Kinuha si Crispin sa Sakristan Mayor. Dahil pinagbintangan siya nagnakaw. Ayaw pa niya nga ako puruin, pero takot ako na maabutan ng alas 10. Kaya tumakas ako at nakita ako ng Guardia Civil kaya pinagputukan na ako. Walang hiya talaga mga Guardian Civil. Walang puso. Anak mo. Mas mabuti pang tayong tatlo na lamang magsama, Inang. Mag-aalala. Punta ako sa kumbento. Dadalhin ko ng gulay ang father para makalaya ang kapatid mo. Matulog ka na, anak. Huwag mo nang isipin yun. Huli ka na. Kuya! Tulong! Crispin! Anak! Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Anak, may problema ba, anak? Ayoko na po bumalik sa Mari na. Ayoko na po magsakristan. Kunin na po si Crispin bukas sa kumbento. Pumayag na po kayo, Inay. Na anak ko. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan natin yung kapatid mo.
Magandang araw po. Sino ka? Ako po si Sisa, ang ina ni Cristina Pasilio. Kung isa-isa po dito, Ako pala akong gulay para sa kura. Sige, ilagay mo na lang dyan. sige po. Pwede ko po bang makausap ang kura? Hindi maaari, may sakit ang kura. Kung gayon, kahit si Crispina lang po. Huwag ka nga magkunwari, batid ng lahat na si Crispin ay nasa inyong tahanan. Si Basilio lang po ang nasa amin. Ngunit si Crispin ay naiwan dito sa simbahan. Naiwan nga siya, ngunit tumakas siya pagkatapos magnakaw. Marahil ay hinahanap na siya ngayon ng Guardia Civil. Umalis ka na riyan, may sakit ang kura. Huwag mo na akong abalahin. Umalis ka na! Alis! Gusto ko na po makita yung anak ko. Nakan po makita. Anak, bitawan mo ako. Alis! Umalis ka na! Asan na kayo yung mga anak ko? Crispin? Basilio! Nakita niyo po ba yung anak ko? Hindi ko namin nakita. Crispin? Crispin? Basilio! Mga anak ko? Crispin? Basilio? Ganito na Crispin ah. Diyos ko! Anak ko, anong nangyari sa'yo, Crispin? Basilio! Crispin! Crispin! Anak, bumalik na kayo sa akin. Crispin, nandito na ang nanay. Sino ka? Inang! Sino ka? Inang! Ako to, si Basilio! Anong nangyari sa iyo, Inay? Wala. Anong ibig niyo sabihin wala, Inay? Ang Guardiang Civil. Mga sakistan mayor. Bakit anong ginawa nila sa iyo? Hindi ko alam, Basilio. Nag-aaro yung pamilya natin. Inay, huwag ka magsalita ng ganyan, Inay. Inay! Huwag niyo akong iiwan, Inay! Inay! Inay, huwag niyo akong iiwan, Inay! Gusto mo? Ako nga, mahal. Anong ginagawa mo rito? Gusto lang kitang makita, mahal ko. Sa harap ng bangkay ng aking ina, ipinapangako kong paliligayahin kita. Pumunta ako rito upang tuparin iyon, kahit na hindi katumpad sa aking sumpaan. Palalayain na kita. Maria, isa kang anghel. Naligaya kong paniniwalaan man ako. Oo naman, naniniwala ko sa'yo. Ngunit, ikakasal ka na. Oo, iyon ang gusto ng kinikilala kong ama. Minahal at ninalagaan niya ako, kahit hindi niya tungkulin. Kaya bilang ganti, kailangan ko siyang sundin. Ngunit hindi ko malilimot ang naging sumpaan natin. Anong ibig mong mangyari? Madilim ang hinaharap, mahal ko. Gusto kong malaman mo na ikaw lamang ang minahal ko at hindi na ito maangkinin naman. Paalam, Crisostomo. Arresto, Enzia! Dami na bakit kailangan nang tumakas.
Yes, wala na akong alam. Wala lahat ang pangalan ko. Ang kinabukasan ko at pag-ibig ko. Huwag kang mawala ng pag-asa, Ibarra. May pag-asa pa. Umalis ka, magsimula ng bago at magpatuloy ang laban sa ibang paraan. Mas ka na, Ibarra. Ako nang bahala dito. Iniwan tayo para mapagkamalan ako sa kita na lang tayo. Kita tayo. Yung si Ibarra! Pwede sabihin, tago ka. Para sa bayan, para sa kalayaan. Maria Clara? Magandang hapon po, senyorita. May liham po na dumating mula kay Kapitan Tiago. Magandang hapon din po. Bakit ito hinayaan mo yan? Sa bawat hatbang papasok sa kumbento, dala ko ang mga alaala ng isang pag-ibig na hindi ko na muling matitikman. Mga ngiti, mga pangako at mga pangarap na itinadhana, ngunit hindi ito niloy ng kapalaran. Krisostomo, sa puso ko ikaw pa rin ang tanging minahal ko. Ngunit ngayon, ang pag-ibig ko ay ililibing sa katahimikan ng mga pader na ito. Sa gitna ng dalamhati, may liwanag ng pag-asa. Naiwan si Basilio na may pangarap. Si Maria Clara, bagamat nakulong sa kumbento, ay nanatiling isang simbolo ng pag-asa. Ang pagkamatay ni Padre Damaso ay patunay na walang lihim, na hindi nabubunyag, at si Kapitan Tiago ay simbolo ng pagbabagong loob. Sa bawat sulok ng bayang sugatan, isang binhi ng pagbabago ang itanim